Sa pahayag ng aklat ni Propeta Isaiah 58, chapter 58, verse 1 and 2, may mapapansin po tayo kung ating tututukan ng mabuti ito. Ang sabi dito, humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Kung papansinin natin, ang pinararatingan ng talatang ito ay walang ibang mga lingkod ng Diyos o mga nararamdaman na hindi natin pwede pigilin. Kinakailangan ihiyaw natin ang alin dapat natin ihiyaw. Yung katotohanan ng salita. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka. Ang trumpet is also a word of God. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalantan. So mula pa noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagiging maayos ang relasyon ng tao sa Kanya dahil sa pagsalansan. At sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So ang usapin dito, paano natin marireconcile ang tao sa Diyos. Amen? Ito ang pinakamalaking usapin sa buong mundo. Sa larangan ng mundo ng espiritualidad, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating sa verse 2, ang sabi dito, gayon may hinahanap nila ako araw-araw. May anyong kabanalan pero hindi naabot ang kasakdalan nito. Amen. Maganda yung istrita na. Amen? Mahirap yung paliko-liko. Baka sulit yan. Ang sabi dito, gayon man hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan. Palagay ko, nagigaw sa sangandaan. Dahil marami. Bagamat, ang lahat ng tao kung tatanungin natin, nais maglingkod sa Diyos. Pero sad to say, kalimitan, ako nang dinudiyos natin ang ating sarili. Ako ito Ako ang dapat gusto. Kaya si Kristo, imbis na siya uupo sa puso ng tao, nagiging bisita lang ang Diyos nasa labas. Amen? Nagaya ng bansa na gumagawa ng matuwid, ng bansang matuwid, at hindi lumilimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hiningan nila ako ng mga palatuntunan ng katuwiran, sila'y nangagalugod, nagsisilapit sa Diyos. Katulad ng pagito kanina may anyong kabanalan. Kaya nga kanina habang nagbibiyahe kami, naikwento ko sa aking mga kapwa kong gagawa sa Diyos, kala pastor, sa kanila. Ang aking pinaglilingkuran ko, relihiyoso sa labas. Nagpagawa pa siya ng 10 commandments na ikinukit sa isang granite. Maganda. Mayaman lang makakapag. Pero napailing ako. Inukit sa bato, pero sa puso hindi inukit. Amen? Amen. Ang gusto ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon, iuukit ko sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isip ang aking mga utusan. Amen. Hindi ang ibig sabihin doon na iukit, i-drawing mo sa labas. Ang gusto ng Diyos, yung panloob. Doon mo itatak ang utos. Kaya patuloy, mula noon hanggang ngayon, ang tao, maging ang bansa ng Israel, mga kapatid, ay hindi nakasunod ng tahasan sa kasunod ng mga alatuntunin ng Diyos. Kaya sa umagang ito, magbubukas tayo ng itang talata, magiging natin, tungtungan at ipag-uusapan. Nais ko, buksan natin ang Mateo chapter 5, verse 17. Kasi itong kaso na ito, mga kapatid, usapin pa ito mula ng unang panahon, di pa tayo mga buhay. Kaya dahil nga sa laki ng pagsinta ng Diyos, ibigay niya ang kanyang butong anak sa sanlibutan upang sino man sumampalataya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay walang hanggan. Dahil sa buong kasaysayan ng lahit ng tao, walang nakatupad nito ng totoo maliban sa kanyang buktong na anak ay pinagkaroon sa atin, na siyang naghango sa atin sa lilim ng kamatayan. Amen? Walang iba ang ating Panginoon. Kaya sa panong ito, sa aklat ng Mateo, binanggit niya rito
Matthew chapter 5 verse 17, pag-usapan natin. Ang sabi dito ng Panginoon, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Gaano kasakdal ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Itong naparito sirain ang utusan ng mga propeta, ito yung kabuuhan ng 5 aklat sa lumang tipan. O ito yung tinatawag na Pentateuch na sinulat ni Moises. Dahil sa pagsinta ng Diyos, ibigay na ang utusan kay Propeta Moises na siyang gamitin alulod sa pagitan ng tao at Diyos. Si Propeta Moises para sa amin. Pero pansinin natin ang kaganapan ng pangyayari. Sa dispensation of time, hindi nasunod maigi ang hinihingi. Kaya hanggang ngayon, nagiging palaisipan pa rin natin. Usapin pa rin natin. Dahil ang naisikintal ng salita ng Diyos na ang bawat utos ay tanim sa puso. Yan ang gusto ng Diyos. Pero dahil walang natutupad, ibinigay niya ang kanyang gusto. Kaya pagbasa natin ngayon, sabi niya, hindi ako naparito. Huwag ninyong iisipin na ako'y naparito upang sirain ang utusan ng mga propeta. Ako'y naparito upang sirain, kundi upang ganapin. So sa mga kapatid, titingnan natin, walang nakatupad. Dahil walang ibang dapat makatupad talaga, kundi yung anak. Amen. Bakit? Wala siyang kasalanan. Hindi isang makasalanan dahil sa atin. Tutubisin tayo ng Diyos. Aalisin tayo doon sa lilim ng kamatayan. Siya lang ang pwede makatupad. Pero nakakalungkot, minsan binibigyan ito ng interpretasyon ng iba nating kapwa. Mga ngaral na sinasabi na si Kristo, ang ating Panginoong Hesus na siyang Kristo, ay hindi tinupad ang kautusan. Pero kung ating babasahin, papansin natin ang aklat, siya ang naging katuparan ng kautusan. Kaganapan ng kautusan. Dahil kung hindi binanggit doon na siyang kaganapan ng kautusan, ibig sabihin, hindi siya sumunod sa Diyos Ama na siyang nagtakda ng 10 kautusan. Ang nasisilip, sumisis ang binigyan ng kautusan. Ipinangaral sa atin. Pagdating ni Kristo, dahil nagkaroon ng bilyon, ibig sabihin, iiwanan ang kautusan na binigay ng Diyos. Kaya nga, ginanap niya ito. Kaya nga sabi niya rito, huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Pansinin ninyo sa pagdurusa ng ating Panginoon, sa pagtubos ng sangkatauhan. Nung malapit nang ibigay ang kanyang kaluluwa. Anong sabi ng Panginoon? Naganap na. Alin ang naganap? Yung tunay at sakdal na pagsunod ng kautusan ng Diyos. Amen. Kaya naganap. Doon siya nagtagumpay. Kaya dito sa pagkakataon ng mga kapatid, Diyon na tinalo sa pagkakataon na yun ang kamatayan. Amen. 3 days and 3 nights, nabuhay mo. Kaya sa pagsunod sa Diyos o sa pagsunod sa ating pananampalataya, dapat sundin natin ang nabuhay na matuloy. Amen? Amen. Siya lang, wala nang iba. Kaya pagdating sa iyo, sabi dito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tundok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Ginanap nang walang kulang ng ating Panginoon ang utos ng Lord. Bakit siya dapat dumanap? Para maging ehemplo siya sa mga katulad sa atin na naghahanap ng katotohanan ng salita. Kasi hindi kaya ito ganapin ng mga katulad sa atin. Sapagkat anak tayo sa laman. Siya lang, bagamat ipinanganak siya sa babae, Virgin Mary,
pero hindi sa pamamagitan ng isang individual. Pinanganak siya sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya wala siyang kasalanan. Pero inari niya ang sala ng bawat isa sa atin para maging bunga tayo, unang bunga na kanyang ipagmamalaki sa Diyos at atin. Ipinakita niya kung gaano ang pagsunod niya. Yung kautusan kay Moises at kautusan ng bagong tipan, isa lang. Kaya napakaliwanag dito, sabi dito, mawawala ang langit at ang lupa o isang tundok ng isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa sitwasyon hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Amen. Siya ang gumanap ng unang mga bagay lahat. Amen? Amen. Eh sino pa ba makakaganap? Tayo'y hindi ganap. Siya itong ganap. Ang proseso, parang meron tayong sundan. Kaya nga sabi ng aklat, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi Amen. sa bibig. Amen. Kaya nakakapagtaka lang pagdating sa pananampalataya, maraming nakikipagtalo. Maraming nakikipagtutod sa patalinuhan. Pero yung maunawaan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu, hindi mo may paliwanag kung ano ito. Maraming mga sanga ng karunungan ng tao ang pinipilit itindi. Pero paraan pa rin ito kung titingnan natin sa lalim ng ating pag-aaral. Paraan pa rin ito ng kaaway. Dahil ang Diyos nagpapaliwanag, hindi siya magtuturo. Tayo sabi nga ng ating bishop ng pag-aaral natin, si Jesus Christ hindi po magtuturo ng mali. Sa paanong paraan sa panahon natin, dahil ito na yung tinatawag na last days, paano magturo? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siya magtuturo sa lahat. Amen. Amen? Amen. Kinakailangan po ba natin mag-aral ng theology? Nasusulat eh. Kaya nga sabi niya sa John, ang sabi niya, search the Scripture. Dahil ang Scripture po ang nagsasabi ng tungkol sa ating buhay. Walang iba. Kaya kung papansinin natin dito sa talata na Lucas 24:26, ay buksan po natin mga kapatid para makapag-ugnay tayo sa ating pag-aaral. Chapter 24, verse 27, ganito po ang ating mababasa. At nagmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Amen. So kung binigyan si Moises ng utusan, di naganap ng lubusan, siya ang gumanap. So pwede natin i-conclude na ang bit-bit na kautusan ni Moises at yung kautusan na dala ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ginanap ng totoo. Hindi pwede ang utos ni Moises, hindi pwede isama sa utos ni Kristo. Noon, 10 utos. Amen. Sa Exodo, 10 commandments. Pagdating ni Kristo, binago. Ang 10 ginawang 2. Paano ang pagkasabi doon? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kung isip, kung lakas at buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang gusto ng Diyos makita sa bawat isang tao na nananampalataya yung implementasyon ng katotohanan ng salita ng Diyos na nananahan sa kanyang puso. Paano? Sa pamamagitan ng gawa. Dahil ang pananampalataya walang gawa ay patay. Yan ang ibig ng Diyos. Marinig natin pumasok, tandaan natin at gawin natin. Hindi yung dito lang natin titingnan. Dito lang natin siya matatandaan. Paglabas natin, wala na. Ang nais ikintal sa bawat isip ng Diyos na ang kanyang salita, tandaan natin at ating isang. Kung mananatili lang tayo tagapakinig, mga sister, tagabutas lang tayo. No? Amen? Wala rin. Para bang, katulad ng bagay ko kanina, may anyong pasagdalan, pero hindi natin nararating yung kapuspusan. Importante po na sa ating edad ngayon dahil kumbaga sa kung sa baboy na karne, medyo lagain na tayo.
Kaya kanina binanggit ko kay Nanay Sani, ang sabi doon sa Hebro, kapag narinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Amen. Dahil gusto ng Diyos, dahil nalalapit na. Last days na ngayon, pag sinabing last days, wala nang kasunod na panahon. Purihin. Baka pag doon na, nagsisimula na yung paghuhukom ng Diyos. Lord, gusto ko na magbalik. Tulad ng panahon ng daong ni Noe. 120 years, nangaral si Noe ng katuwiran ng Diyos. Pero wala na. Pero nung dumating na ang baha, ang daming tumatawa. Lagi natin tandaan, ang binuksan ng kamay ng Diyos, mananatiling bukas. Pero pag isinara ng Diyos, walang makakapagbukas. Liban. Paano tayo makakaligtas? Nang imanahon, sabi ng Panginoon, humingi ka ng kaligtasan, niligtas kita. Meron pa tayo patuloy. So sumakatuloy maliwanag na ang pagkukulang nasa atin. Kaya lagi natin inaalok, iminungkahi ko. Magtulong-tulong ang bawat isa. Mga payuhan tayo. Kasi ang kaligtasan hindi na doon, hindi na dito, hindi na kung saan. Maraming tumutulig sa atin, sinasabi na ibig sabihin kayo ligtas mo. Wala tayong sinabing gano'n. Pero ang kaligtasan na kay Kristo. Amen. Amen? Amen. Nasa talatayan ng Gawa 4:12. Walang ibang pangalan isilagay sa silong ng langit na sukat kay kundi kay Kristo lang. Isaan tayo magpapasago? Kay Kristi o kay Kristo? Kaya sumagang ito sa pansamantalang pagpapatapos ko ng pagkabahagi ng kapatid. Purihin. Ibig ko na mayroon tayo na dampot o napulot. Amen. Ilagay natin na naman sa ating alkansyahan yung vokabularyo ng ating isip. Amen? Amen. Dahil sa patnubay ng Panginoon, ating tatawagin ng ating bagong kasama na si Pastor Rolly Apa.